Good morning, my sugar sweaties! For today's video, samahan niyo ulit akong mag-design ng cakes at ang mga pa-orders natin ngayon, 5 customized cakes na napakasimple at madaling gawin, napakadaling sundan. So, let's go! At ito na nga yung first cake natin, request ni client na purple color ang cake at lagyan lang daw natin ng mga pa-butterfly effect dito sa gilid tsaka sa top. Since wala namang pinapakita si client na design na gusto niya, so ako na lang ang nagdi-design nito. Since request niya na purple lang, so ako na lang bahala daw sa design. Tapos ang ginagawa ko dito, wave lang tayo ng design since nasa 20s ata yung magbe-birthday. So, gusto ko na may pagka-elegant din yung cake, no? So, same pa rin. Nag-print out tayo ng cake dedication. Tapos, nag-edit lang tayo ng pa-purple frame dyan. Tapos, inedit natin yung dedication ng cake. At nag-print out din ako ng palm na may pagka-combination with fuchsia or burgundy ata yan na color. Tapos, combination din ng purple. So, ito po ang kanyang magiging result ng cake. Yan. So, napakaganda may sugar sweaties. Tapos, nilagyan ko rin din yan ng mga konting pa-gold na effect. So, yan. At dito naman tayo sa ating pangalawang cake. Actually, two-tier yung gagawin nating pangalawang cake na to. Bali, napakasimple lang din. Ang gusto ni client, nag-PM sa atin si client at ito ang kanyang gustong design. Yan. Yan. Tapos sinabi ko sa kanya, wala tayong mga pag-paste na mga candies na pwede nating malagay dito dahil napaka-rush ang kanyang order. Tapos, ang ginagawa ko, nag-suggest na lang ako na kay client na okay lang ba na mag-print out lang ako ng mga pa-toppers dyan instead of gum paste. No? So, instead of mga candies ang ididikit natin sa cake, so, nag-request na ako kay client na mga print out na lang ng mga stickers since napaka-rush ang order. But still, makukuha natin yung design. So, bali ang gagawin natin, same pa rin sa pinapakita sa atin ni client na yung bottom cake is purely white lang, tapos yung top tier naman is color blue. At may request nga pala dito si client dahil nga yung bottom cake na may picture ni Mickey Mouse, gusto niya na maging si Baby kasi nga nag-send siya sa akin ng picture at gawin ko si Baby na Mickey Mouse. At sinabi ko sa kanya, prinangka ko talaga si ma'am na, ma'am, hindi kakayanin kasi nga hindi ako expert mag-edit kasi ang pagkakaintindi ko sa kanya, para atang gawin kong Mickey Mouse si Baby, pero talagang hindi ako expert mag-edit, so kailangan siya ng matinding pag-i-edit talaga para magiging Mickey Mouse si Baby. Pero ang sinabi ko na lang sa kanya, ma'am, okay lang na i-print out ko si Baby, print out ko si Mickey Mouse, tapos i-dedicate ko na lang sila pareho dito sa bottom cake. Okay lang ba? Tapos okay naman si ma'am, wala namang problema, at least meron lang daw picture si Baby. So ito, yan po yung outcome ng edit ko dyan. Tapos ito na yung sinabi ko sa inyo, may sugar sweaties, instead na nagpag-paste candies ako dito. Actually, madali lang siyang gawin yung pa-clouds dyan, tsaka yung number pag-paste ang ginagamit, pero talagang napaka-rush yung order, hindi ko siya na-prepare. So, ito na po yung outcome, may sugar sweaties. At least nakuha ko naman yung design. Tapos, dito na tayo sa pangatlong cake. Still, nag-send pa rin sa atin si client ng paganitong design na kanyang gusto. Tapos, nag-send din siya sa akin ng picture para ilagay ko daw dito sa top ng cake or lagyan ko ng pa-dedication dyan. Yan, inedit ko na lang yan. Pero same, nakuha ko pa rin yung pa-design ni client. Yan. Tapos, actually, nag-PM sa akin si client na, ma'am, okay lang ba na i-send mo sa akin yung finished product? Tapos sinend ko naman sa kanya at happy naman si client dahil napakaganda daw yung outcome ng cake. Yan. Tapos, actually, wala siyang mga patap-tap na design dyan. Nag-send lang siya sa akin ng mga picture na lagyan ko daw dyan, ang picture ni Celebrant. Tapos, yan, sa akin na yung design na nilagyan ko yung mga papam effect dyan na mga silvers. Tapos, nalilito pa nga ako dito kung paano ko siya gawin dahil napaka-loaded yung pag-design ko dyan. Kung parang na-overload ko ata yung cake. Parang hindi na siya simpleng aura, kung baga yung product na, kung aura ng finished product ko, parang loaded siya. So, yan, ni-remove ko. Tapos, ganyan, inassemble ko siya ng, parang hindi loaded tingnan yung cake. So, yan. Yan yung finished product natin, mga sugar sweaties. Yan, naglagay din tayo ng pa-gold. So, yan. Happy naman si client sa pa-design natin dyan. Tapos, ito na yung pang-apat natin na cake. So, ito naman yung
in-upload ko sa short natin, which is yung cocomelon cake. So, ito po yung request ni client sa atin. Actually, 1 month before pa ata, nag-PM na sa akin si client. Nag-inquire na siya kung magkano ang cake na to. Kasi nga, ito daw yung gusto ni baby na design. So, sinabi niya sa akin, super early talaga siya nagpa-book sa akin, nag-inquire. Kasi nga, by next month daw, yun, birthday na ni baby. Tapos, yun nga, dumating yung panahon na nag-birthday na si baby. Piniem niya ako ulit, tapos i-person niya daw yung orders sa akin na Mickey Mouse. Tapos yan, ayan, bali dito, may sugar sweaties, napakasimpleng cocomelon lang din, purely white lang din bottom ng cake. Tapos, mas makapal ata ang cake na nagawa ko dito kasi nga parang two layer ako two layer yung cake ko dito na ginagawa, tapos naglagay ako ng pa-filling dito. Since, okay naman yung budget ni client, so why not ikakapalan ko yung cake para sulit naman yung bayad ni client. Tapos dito pa rin sa ating top tier, nag-color green tayo. Yan, same sa design ni client. Tapos naka 2 layer din ako dito, naglagay din ako ng filling dyan. Napaka-simpleng gawin yung mga cake na to, napakadali dahil hindi ako napapressure sa pag ganitong mga design kasi nga yung mga ipinapakita sa akin ni client na mga design is galing din dito sa akin. So madali lang siyang gawin kasi yung mga cake topper na gagamitin ko is na-save na sa aking computer, so i-edit ko na lang siya. Tapos yun, ito nga yung sekreto ko pag madali ang mga design. Yan, gumagamit ako ng comb scraper para hindi na ako mahirapan magpakinis-kinis ng cake. Actually, yung whip it natin, madali lang siyang i-smooth finish yung cake, lalo na pag nag-cake crumbs tayo. So, napakadali lang siyang gawin. Tapos, ilagay natin sa ref. Tapos, apply for second coat. So, napakadali lang siyang gawin. Malinis yung cake pag ganun ang proseso na gagawin ninyo. So, ayan, inasimbol ko na yung 2 tier natin na cake. Tapos, nilagay ko na yung mga pa-cake decoration natin. Yan. So, ito na po yung ating finished product, my sugar series. Yan. Napakasimpleng design lang. Yan. Yan, super happy si client. Nag-heart-heart pa nga siya sa aking post dito sa cake na to. So, yan. Tapos, ito naman yung pang-last na cake natin, which is Mobile Legend. So, ito namang Mobile Legend na to is repeat client din natin dahil nasarapan siya sa cake natin. Yeah. Tapos, yan, inedit-edit ko lang din yung mga cake toppers nito. Yan. Dahil yung kanyang husband is napaka-addict talaga sa Mobile Legend. Tapos, gusto niya na magiging Mobile Legend yung cake. Yan. Napaka-simple. Tapos maganda yung mga cake natin ngayon. May sugar series. Tapos yun lang. May sugar series yung ma-share ko sa inyo for today's video. Tapos see you again sa ating next upload. May sugar series. Bye!